ng ating Panginoon. Sa may kakayahan pong luluhod po tayo. Tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Walang hindi siya nasasaliksik sa kanyang mga anak. Sa lahat ng kaibuturan ng damdamin nila, siyang nakatatalos, nakatataro. Kaya't ang bawat hinaingat daing nila ay batid na batid niya, at ang bawat damdamin niya ay talos na talos niya. Kaya't halina mga minamahal ko, ilagak niyong lahat sa Kanya, tulad ng pamimighati ng isang Maria na hulagkusan niya, at ang tusa niya ay galak at ligaya ang kaakibat niya. Kaya halina, halina, ang may pandinig ay nakarinig. Sino nga ba ang mga hinirang na alam nila kung sila'y hihirangin? Alam nila kung paano sila mahihirang. Hindi nila alam kung paano sila tinatalaga bilang mga lingkod at mga hinirang. Tulad ng isang Maria, hindi niya alam na siya ay magiging isang ina ng sanlibutan. Hindi niya alam ang kanyang magiging kalalagayan sa panahon na siya ay magiging isa sa mga pinili ng Ama. Subalit, tumutol ba siya? Dili kaya naman ay nagdalawang isip siya? Hindi. Nang sambitin sa kanya na siya'y magsisilang ng isang lalaki at tatawaging Emmanuel. At ang pangungusap na yaon, kinamanghaan man niya, subalit tumanggap siyang ganap. Mula kay Lucas,
Nang ika-6 na buwan na ang pagdadalang taon ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa kanyang pangungusap, sa gayong pangungusap, at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ba ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy 6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Buhay ba ang Ama? Buong kababaan, buong katapatan na tinanggap ni Maria ang pagbibigay sa kanya ng kaloob bilang kinalugdan. Ilan kaya sa mga anak ng Ama sa panahon ngayon na ang pagtalima nila at pagtanggap sa kanya'y tapat sa puso nila? Naroroon sa damdamin ang pagnanasang ito'y tupdin, naroroon sa kaisipan ang pagnanasang sila'y makatupad. Maliwanag ang kautusan, hindi mapangyayari ng tao ang anumang imposible sa lupa, subalit ang lahat ay mapangyayari ng Ama, sa kanyang kapangyarihan ay walang hindi siya magagawa. Halina mga minamahal ko, panahon ng pagninilay, panahon ng paggunita sa paghahandog ng Amang dakila, sa anak na ibinaba at isinugo sa lupa upang maging kaligtasan at maging daan ng katotohanan. Isinilang sa isang tao't katauhan, kawangis ng tao katulad ng tao, subalit isang huwaran at pagiging isang matimtiman ay masisilayan. Tulad mo, anak, isang inang naghihintay, nagtitiis, nagbabata, kung kailan baga makalalaya ang iyong anak. Hinagpis, sakit ng kalooban, maaring iyong kamtin. Subalit alalahanin mo, masigit na dusa at hilahil ang dinanas ng isang Maria habang nakikita niyang nagdurusa at sa kapahamakan ng mga taong inililigtas ng anak ay nagkaroon ng mahirap na pinagdaanan. Nadusta, dinusta, sinaktan, nasaktan, pinahamak, napahamak. Subalit, hindi natigatig ang isang Maria at hindi naibsan ang galak, kundi lalo pang nagalak. Naibsan ang lumbay, ngunit ang galak ay hindi, sapagkat nang matapos ang lahat,
natapos rin ang dusat hilahil. Kaya't nagkaroon ng misteryo ang buhay. Hapis, tuwa, at luwalhati. Lahat ng tao'y nagmimithing maluwalhati, nagmimithing matuwa. Lahat ng tao'y nagmimithi ng ganang kasarilinan nila ay lumigaya at sumasaya at maging masaya. Subalit ganang ama, hindi nababatid at matatalos ng mga anak niya kung anong layunin at adikain sa bawat isa, kaya't ang mga anak niyang sumusunod at tumatalima sa kanya, makikilalang lubos ang mabubuting layunin niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Walang pinagbatahan na hindi mahuhulagpusan. Walang kinaya ang tao na di makakayanan. At pagkatapos ng lahat, walang hindi makasasadsyad. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Naghintay ka ba? May hinintay ka ba? At nakapaghintay ka ba? Mapalad ka